Di, may nagtatanong. Everest o Fortuner? Dahil dyan, bagong taon, gusto niya talaga marami akong bashir eh. Yan pa naman yung question na ayaw kong sagutin. Pero sige, sasagutin ko. Tara, pasok ko muna, mami. Pasok ko muna. So since natanong nyo na rin yan, at syempre, sana naman, dahil sa akin nga itinanong, is i-respect nyo rin kung ano yung para sa akin. Ngayon, kung maraming hindi mag-agree sa akin, eh hintayin nyo na lang, nasa inyo tanongin. Pero sa akin kasi, ang sagot, pakita mo mami, kung ano yung unit ko. Ayan. O diba? Yan yung sagot ko. Diba? Everest, okay? Syempre, bakit Everest? Eto na lang mga bossing, kanya-kanya kasi tayo ng preference pagdating sa sasakyan. Kanya-kanya tayo ng gusto. Parang sa babae lang yan mga boss. Hindi porket maganda sa inyo, maganda rin para sa akin. Hindi porket mahal nyo yung babaeng yun, mahal ko na rin siya. Iba tayo ng taste. Iba rin tayo ng gusto mangyari sa sasakyan. Pero to be fair, and to be, ano na rin, sa mga lover ng Toyota Fortuner, ganito na lang yan mga bossing. I will be fair as much as I could. Kung ikaw ay klase ng isang owner na gusto ng sasakyan na unang-una madaling hanapan ng pyesa, ano pa, yung kahit na kaninong mekaniko mo dalhin alam nilang ayusin, kung balang araw plano mong ibenta ulit yung sasakyan at gusto mo ng maganda-gandang resale value, ano pa ba? Tibay? No doubt, matibay naman talaga ang Toyota Fortuner. Go with Toyota. Okay? Kung yun ang mga preference mo pagdating sa sasakyan. Availability, resale value, madaling hanapan ng mekaniko, tapos madaling hanapan ng pyesa, yung tibay, idagdag mo na. Sige, bibigay natin yan lahat sa Toyota. So ano bang meron sa Everest na nagustuhan ko at ay wala naman kay Toyota Fortuner? Ako kasi mga bossing, ang number one ko sa akin pagdating sa sasakyan, unang-una, comfort. Comfort. So kung pagandahan lang naman ng suspension, hindi batagtag, pagandahan lang naman ng steering, palambutan ng steering, tignan nyo guys, one finger, naiikot ko ang manibela ng Ford Everest. Ganyan siya kalambot. Tapos, stability, hindi siya yung malikot, hindi siya yung magewang, hindi siya yung konting lubak, talagang alog kayong lahat sa loob. Everest. Pagdating sa feature mga bossing, name it. Sa dami ng feature ni Ford Everest. Pagdating sa safety feature pa mga bossing, ang dami niyang safety feature na kaya kayong protektahan at iwasang madisgrasya sa kalsada habang bumabiyahe kayo. Pre-collision assist, blind spot warning, brake assist, parking assist. Yes guys, nagpa-park din to mag-isa. Syempre, sino ba naman ang hindi gusto nun? Ano pa? Adaptive cruise control. Yung kapag ka nasa expressway ka at ayaw mo mag-accelerate at mag-brake, iset mo lang yung adaptive cruise control mo. Yung speed ng nasa harapan mo, isusundan lang ni Everest. Kapag bumilis siya, bibilis ang Everest mo. Pag pumreno siya, pepreno si Everest mo. Pero si Fortuner, alam ko meron na rin naman ganong feature, pero parang para sa akin hindi siya ganon kasapat. Parang marami pa akong nakukulangan kay Fortuner. So, kanino ko maipapayo ang Ford Everest? Unang-una, sa dami ng sensors at technology na meron kay Ford Everest, eto lang mga bossing ha. Don't own a Ford kung wala kayong alam sa basic troubleshooting ng car. Number one rule, wala kayong alam sa basic troubleshooting ng car, huwag kayong mag-Ford. Why? Kasi sa dami ng technology, ng sensors, ng electronic parts ng Ford, lahat yan is kinokontrol ng fuse at ng relay. Maputukan ka ng isang fuse, masiraan ka ng isang relay, may possibility ng hindi umandar yung sasakyan mo. Kasi nga, Ford relies more on technology and sensors. Okay? Kaya nga si Toyota is mas madali siyang ayusin kasi nga hindi siya masyadong maraming sensor. I don't know kung kapag ginawa ni Toyota na nagkaroon din siya ng napakaraming sensor kagaya ni Ford, is maging as reliable pa rin siya kagaya no wala masyadong sensor. Okay? Tapos ayan nga, since napaka-importante na alam mo ang basic troubleshooting, alam mo mag-test ng relay, alam mo mag-test ng fuse, alam mo magpalit ng relay and fuse, etc. Mag-basic troubleshooting, kumbaga pwede ka mag-own ng Ford.
So, ibig sabihin ba, sir, yung mga marunong lang mag-ayos at magkalikot ang pwede mag-own ng Ford? Meron pang iba. Sino pa yung iba? Yung hindi rin problema ang gastos. Yung hindi rin inaalala yung pera. Halimbawa, ako, sobrang yaman ko. May nakita akong umiilaw rito or kaya ayaw mag-start yung sasakyan ko. Hindi na ako magdadalawang isip na magtawag ng mekaniko na i-check yun. Kasi marami naman akong pera. Parang ganun. Okay? So, sila kasi, kaya nilang i-afford. Okay? So, meron ako napanood na video dati. Magkaiba yung can buy, magkaiba yung can afford. Okay? Kapag nag-own ka ng isang car, dapat you can afford also. Yung maintenance and repairs, dapat you can afford. So, sir, paano naman yung mga parts availability ng Ford? Mahirap pa bang humanap ng piyesa? Actually, matagal na ano yan eh. Matagal na paniniwala yan. Kasi sa totoo lang ha, kahit sa online may mahanap ka ng original parts pa. Lazada and Shopee, meron dun. May mga seller ako na nakikita doon na nagbebenta ng original parts ng Ford Everest. Okay, so hindi na ganun siya kahirap hanapin. Pagdating sa pag-aayos ng Ford, yun, medyo iilan pa lang talaga ang marunong mag-ayos ng Ford actually. Tapos, pagdating naman sa mahal nga ba ang pyesa ng Ford, actually hindi ko ma-compare eh. Why? Kasi nga, halimbawa, kino-compare natin siya ngayon kay Toyota ha. Huwag mo na magagalit yung mga Toyota fanboys dyan. Halimbawa, kay Toyota na lang natin siya kino-compare. Kagaya niyan, mahal daw ang pyesa ng Ford. Isang example, electric power steering. Electric power steering si Everest guys electric. Si Toyota is naka-hydraulic. Ang naka-electric power steering lang sa kanya, kung di ako nagkakamali, is si Fortuner Q pataas. Pero kay Ford Everest, kahit yung lowest variant niya na ambiente sa 2016 model pero yung gantong model, ang alam ko lowest variant na yata is Trend, kung di ako nagkakamali. Kahit yung lowest variant kasi ni Ford is naka-electric power steering. Ngayon, kung ang comparison natin na lang yung pareho na lang, yung parehong lowest variant, Fortuner and Everest na lowest variant. Si Fortuner kasi is naka-hydraulic power steering lang. Si Everest is naka-electric power steering. Ngayon, halimbawa, nasira pareho yung power steering nila. Di hamak naman talaga na mas mahal ang electric power steering. Mahal po talaga. Ngayon, tanongin nyo yung mga owners ng Toyota Fortuner Q, LTD, GRS, yung 4x4 na naka-electric power steering. Tanong nyo. O kaya kung wala kayong kakilala, tanong nyo sa Toyota, magkano ba ang electric power steering ng Toyota Fortuner? Baka magulat kayo. Diba? Na mahal din pala. So, ibig sabihin guys, kaya kasi mahal kasi nga high-tech. High-tech. So, mahal man yung electric power steering ni Ford. Kung nasiraan man si Toyota ng electric power steering niya rin, for sure mahal din yun. Mahal din yun. Magtanong kayo sa kasa. Next thing, ano pa ba? Kaya mahal yung pyesa? Kasi nga, maraming pyesa si Ford Everest na wala kay Toyota Fortuner. Diba? So last thing na lang na addition ko kung bakit nagustuhan ko rin si Ford is unang-una syempre nga yung safety na rin. Napakatibay niyan mga bossing. Yung chassis ng Ford Everest, napakatigas niyan. Yung mga kaha mismo ng Ford Everest, ang kakapal ng lata niyan mga bossing. Kahit tanungin nyo yung mga expert na nakikita nyong vloggers ng restoration, ng paint, pagdating sa paint mga boss, tanungin nyo yung mga pinakamagagaling na painters kung anong pinakamagandang paint, pinakamatagal mag-fade na paint. Everest or Ford ang number 1 dyan. I don't know yung mga European cars